Si Basilio ay maingat na pumunta sa isang puok na hindi gaanong dinadaanan ng mga tao. Tinungo niya ang matandang kagubatan ng mga Ibarra na nasa pagmamay-ari na ni Kapitan Tiago nang angkinin ng pamahalaan ang lupang iyon. Maririnig niya ang huling dupikal na umaalingaw-ngaw sa kagubatan at mga lagitik ng mga sanga ng kahoy na nauuga ng hangin. Nakayukong naglalakad si Basilio na tila may hinahanap sa kawalan. Sa kanyang paglalakad, siya ay natalisod sa malaking ugat at nasuot ang mga paa sa mga siit hanggang makarating siya sa batisan. Tinungo niya ang isang puno ng balete nang may naalalang bigla. Bitawan mo ako! Bitawan niyo ako! Crispin! Basilio! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Crispin! Basilio! Nay! Tumayahan na kayo yan. Dito na ako. Crispin? Ikaw ba yan? Hindi na, si Basilio. Hindi na. Basilio? Oo. Hindi kita kilala! Lumayo ka sa akin! Tulungan niyo ako! Inuuna ko ng Guardia Civil! Inay! 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 Ano nangyari? Namatay po siya. Sige, kumawa ka na siga. Ngayon din. Anong nangyari ito? Anong ginawa niyo sa kanila? Huwag ka na lang makulit. Tulungan mo na lang kami ilibing ang bangkay na ito at ilibing. Walang impit. Liwanag. Ayan, natapos din. Bigyan mo na ito ang pera ng makauwi na tayo at matahimik. Wala nang nagawa si Basilio, kahit gustuhin man niyang magtanong. Nang naglalakad patungong Maynila, Ano ba napapapala kung luluwas ko na Maynila? Maaaring parilbihan ako sa mga mayayaman at magagarang tao tulad ng mga ginagawa ng marami. kaya naman, iniwas niya ang Maynila nang walang dalang ibang gamit, kundi ang isang damit at ang perang ibinigay sa kanya ng dalawang lalaki. Ngunit habang nasa daan, sumagi sa isip niya ang magpakatiwakal. Ngunit hindi niya maituloy dahil naaalala niya ang kanyang kapatid at ina. Nang marating niya ang Maynila, Papahinga muna ako. Napagod na. Diyos mio! Kapitan? Tia Isabel? Basilio, ikaw ba yan? Opo, ako po ito. Aba, Tio, bakit ka narito? Halika, pumasok ka sa loob. Salamat po. Okay ka lang, amigo? Okay ka lang, Basilio? Isabel, paganda mo siya ng pagkain. O sige, masusunod. nakita ni Basilio ang kakilala niyang si Kapitan Tiago at Tia Isabel na nooy taga San Diego. Nang makita siya ni Isabel,
Agad na pinatuloy niya ito sa magarang bahay nila. Hindi niya lubos akalain na ang Kapitan Tiago at Tia Isabel na kilala niya noon ay umasenso na. Sumagi na naman sa isip niya si Maria Clara, ang tanging anak ng dalawa na kakapasok lamang sa biyateryo. Pinakain, binihisan at inalagaan ni Kapitan Tiago at Tia Isabel si Basilio. Nang malaman ni Kapitan Tiago na gustong mag-aral ni Basilio, pinahintulutan niya ito. Tinanggap niya ito bilang isang utusan upang makapag-aral naman ang binatilyo. Iminungkahi ni Basilio na gusto niyang kumuha ng kursong medisina. Ngunit tinutulan naman siya ni Kapitan Tiago. Ang gusto kasi ni Kapitan Tiago ay abursa ang kanyang kunin. Ngunit nagmatigas si Basilio. Wala nang nagawa si Kapitan Tiago kundi sundin kung ano ang nais ng binata. Okay, class, please open your lab manuals to page 31. Class, sino ba ang nakakaalam kung ano ito? Yes, Lucy. Sa pagkakaalam ko, yan po ay tinatawag ng Bakit? Ngayon, ano na naman ito? Basilio ulit. yan po ay tinatawag ng Ang galing mo. Basilio, ang galing mo naman. Saan ka ba galing? San Diego po. San Diego. Bakit dito ka? Pinapaaral ko kasi ng Kapitan Tiago. Kapitan Tiago. Kilala ko yun ah. Alam ko na ba na magaling na kayo sa mga salitang Kastila? Ngayon, sa araw na ito, malalaman natin kung ano-ano ang mga nandito sa ating kasara. At tatawagin ko kung sino ang makapagbibigkas ng tama sa mga nakasulat. Marcel, basahin ang upo! Mali ka. Basilio, Feliz Navidad. Ang ibig sabihin po niyan ay Merry Christmas. Buenos Dias. Ang ibig sabihin naman po ay magandang umaga. Buenas noches. Magandang tanghali. Buenas tardes. Magandang gabi. Gracias. Salamat. Tinada. Welcome. sino naman? Salamat po. Naging kahanga-hanga ang ipinamalas ni Basilio sa loob ng paaralan. Hindi sagabal sa kanya ang kahirapan ng isang mag-aaral na pinagsabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. At ngayon naghahanda na siya para sa kanyang talumpati. Magtatapos na siya sa kanyang kursong medisina. Nakikita na niya ang kanyang sarili sa gitna ng bulwagan, sa harap ng mga propesor at sa madlang nanonood. Ang mga kilalang scientist sa Maynila, ang mga babaeng dadalo upang magmasid na noong mga nakaraang taon ay humamak at hindi pumansin sa kanya. Ang mga ginoong ang karwahe ay muntik nang makasagasa sa kanya noong bata pa siya na para bang siya ay isang aso. Lahat sila ay makikinig sa kanya at ang pahatid na bibigkasin niya ay hindi maliit na bagay, kundi isang pahatid na kailanman ay hindi pa naririnig. Kalilimutan niya ang kanyang sarili upang maalala niya ang mahihirap na mag-aaral sa hinaharap at ang talumpating iyon ang magpapakilala sa kanya sa lipunan.